Ayan, marami nagtatanong sa akin about papuntang Armenia. Yan, sa mga first timer na pupunta ng Armenia, makinig kayo. At sa mga nagamarites naman dyan, kung hindi kayo interesado sa video ko, ay wag nyo nang panoorin, hindi para sa inyo to. Para ito lang sa mga afford na magpunta ng Armenia. Charot! So ayun, ang experience ko doon sa pagpunta ng Armenia, actually, nag-book kami nung kaibigan ko papuntang Armenia sa travel agency. Travel agency, mga travel tour, ganyan-ganyan. Nakita namin sa Facebook. Nag-inquire yung kaibigan ko doon pero ang daming palpak. Gustong okrayin. Gusto kong okrayin to yung travel agency. Gusto nyo bang palangalanan ko para masira-sira? Pero wag na, hayaan natin. Business nila yon. So, ang payo ko lang sa mga gustong magpunta ng Armenia, mag-book kayo online. Kung gusto ninyo ng mas mura na airlines, doon kayo mag-book sa Wizz Air. Wizz Air, as in Wizzair. Wizz Air. I-search nyo sa Google, Wizz Air, doon kayo mag-book. Mura ang booking sa kanila. Parang nasa 300 plus lang. Tapos pagdating nyo ng Armenia, doon na kayo kumuha ng inyong hotel. Doon na kayo kumuha ng inyong travel tour. Mayroon doon mga packages mas mura kaysa mag-book kayo sa mga travel agency na mga mukhang pera. Sa totoo lang, mga mukhang pera yung mga yan. Mga mag-book ng kung ano-ano, pag may hotel, may mga ganyan, pagdating mo, sharing hotel pala doon, akala mo naka-private hotel ka, tapos yung sharing hotel na binagsakan ninyo ay mga ano ay walang bidet, walang shower, walang towel, putulad nung na-experience namin nung kaibigan ko, wala kaming towel, walang bidet, walang tsinelas sa loob ng room. Nakakaloka, sharing room pa. Tapos yung mga ka-sharing namin na room ay bali ang lalaki doon ay nakahiwalay sa mga babae. Maliban na lang kung kayo ay talagang kasal or kayo ay couple, ha? Kaya kung kayo mag-travel tour na magsasama kayo ng inyong boyfriend, hindi pa rin kayo pwede doon. Wala naman kayong marriage certificate. Ewan ko, basta yun ang experience namin. So, kung magbubook kayo papuntang Armenia or sa mga ibang ano, basta magbook na lang kayo direct sa mga online na mga flight papuntang doon. Huwag na kayo magbook sa mga travel agency na mga travel tour na yan kasi pera-pera ang labanan dyan. Kasi nung nakausap kami nung ano sa Etihad, ay sabi niya, ay napamahal kayo sir, sabi ganyan. Kasi kung magbubook lang kayo sa online, ay mas okay na doon, direct pa. At pwede kayo magdala ng luggage na 10 kg kasi ang dala lang namin ay hand carry na 5 kg. Nakakaloka, pwede palang mag-luggage. Sana marami kayong dalang alak pabalik. Nakakaloka talaga. So, yun yung experience ko sa puntang Armenia. First timer pa naman ako nadismaya na ako agad. Then ganito, pagdating nyo ng Armenia, huwag kayo agad dire-diretso ha. Kasi pagdating nyo ng Armenia, nandito, pagpasok ninyo, papuntang ganyan, nandito sa, nasa right side ninyo yung stamping ng visa. Then, nasa left side, yung bayaran. Doon ka magbabayad, parang 30 dirhams lang yon yung inyong visa. Tapos, ang ibibigay na visa sa inyo ay 12 days. Oo, hindi sila nagbibigay ng 3 days lang tulad ng mga travel agency na binibigay na 3 days, 4 days. Pwede kayong mag-stay doon hanggang 12 days. O, di ba? Kaya ito mga travel tool na ito, mga ano yan, mga epal yan, mga yan eh. So, ayun siya. Kaya, mas okay na mag-book kayo direct sa Wizz Air or sa Air Saudi Arabia na yung mga kung anik-anik. Basta yon kung aling airline na gusto ninyo. Basta punta kayo ng Europe. Yun na yun. Basta mag-book kayo direct sa mga airlines. Huwag na kayong mag-book sa mga travel tours kasi mga budol yung mga yan. Yun na experience namin talaga eh. Yun na experience namin. Binook kami online. Oo, tabi-tabi pa. Eme-eme na tabi. Tapos, pagdating namin doon, sharing kami. Pagdatapos, yung napuntahan namin na ano ay walang package tour, walang bidet sa CR, walang tabo sa CR, walang shower, walang towel. Nakakaloka 'di ba? So doble yung naging gastos namin. Oo, tabi nga nakamura kapag dating namin doon. Nagbayad kami ng travel tour pero
ang kagandahan lang doon, yung na-travel tour na nakuha namin kasi dalawa kami, tapos may isa pang Pinay doon na sumama sa amin. So, naging 3 group kami, na hati yung aming travel. So, pag nag-travel kami, naka-private naman kami. Yun yung kagandahan doon. Kaya mas maganda, pag pumunta kayo ng Armenia, pagdating nyo ng airport ng Armenia, ng Yerevan, may mga tourist guide doon na nagtatanong, oh, kabayan, marunong naman magtagalog sila, tour, ganyan. So, kausapin nyo na lang sila, tapos mag-book kayo doon sa kanila pagdating nyo ng Yerevan Airport. Doon, mag-book kayo na mismo sa hotel na pupuntahan niyo. Baka makakuha pa kayo ng hotel na mga 5 star, mga 4 star, o dis mas social. O, diba? Kaya, mas okay na mag-book kayo online. So, kung na kayo ay nasa Abu Dhabi, mag-Wizz Air na lang kayo para mas mura. Ganon. Kasi yun talaga yung experience ko. Tapos, ang nakakaloka pa dito ay hindi masyadong ang mga Armenian. Kung kayo ay naghahanap ng booking, halimbawa, akla kayo, kami kasi nung kaibigan ko ay, syempre, hoping tayo na makakuha tayo ng booking doon. Makatikim tayo ng mga Armenian, pero wala. Sorry, hindi pa sila ganoon ka-open sa mga LGBTQ at hindi pa allowed sa kanilang tradition at sa kanilang sa kanilang, basta alam mo na yon, sa kanilang batas, hindi pa allowed na ang mga transgender. Hindi pa siya ina-allowed. So, kasi siya, ang tao kasi sa Armenian ay 100% na mga Christian. So, pinaalagaan nila yung pagka-old Christian nila. Kaya, respeto na lang natin. Kasi yung kaibigan ko, first night namin doon, makeup, then rampa sa gabi, hoping na makakuha ng wala, deadma talaga sila. As in, talagang walang eksena doon kung kayo maghahanap ng mga eme doon. Wala kaming na-experience na gano'n sa 3 araw namin doon. Kaya kung halimbawa pupunta kayo ng Armenia, tulad ko kayo, mga akla, na akala ninyo ay makakakuha kayo ng booking doon, walang booking doon, hindi kayo tapansinin. Hindi mga friendly ang mga hindi mga friendly, hindi sila yung i-entertain ka, mga ganyan, hindi. At saka karamihan sa kanila ay hindi marunong mag-English. Yun yung problema doon, hindi masyadong mag-English. Kaya ayun, kung gusto niyo mag-book by online, i-search na lang ninyo yung www.wizzair.com. So, or i-download ninyo yung kanilang application na Wizz Air. Hindi ko sila ina-promote para mas marami yung kanilang mga client. Inano ko lang yung experience ko, tinuturo ko sa inyo para makamura kayo kaysa mag-book kayo ng ng mga travel tour na yan, mas mamamahalan kayo. Mas okay na doon na lang kayo kumuha ng hotel ng inyong mga travel tour, mga ganyan, mga eksena. So, makakamura pa kayo. At saka, pwede kayo mag-stay doon ng 12 days. Kaya kung gusto ninyong mag-stay doon ng kahit 5 days to 1 week, pwede kasi 12 days yung binibigay nila na visa. Kaya mag-prepare na rin kayo ng pera. Actually, ang nagastos ko doon ay nasa 1,000 dirhams. 1,000 dirhams ka, nagpapalit ako ng ang dinala ko kasi doon ay euro. So, ang gawin niyo, ang dalhin niyo ay euro or dollar para mas malaki siya. Pag pinalitan niyo doon ng dram ay malaki na. Yung 250 na euro ko na pinapalitan ko dito ay umabot siya ng 100,000 600 dram, parang ganon. Basta yun na yun. Kasi hindi ko masyadong makalculate yung kanilang pera. Kaya yun yung tips ko para makapunta kayo ng maayos at saka maging masaya kayo pagdating doon sa Armenia. As in, kung kayo ay magtutour lang at gusto niyo maka-experience ng snow, punta na kayo ngayon na o mag-book na kayo ngayon para mas marami. Kasi once na kumapal daw yung snow sa bundok ay hindi na siya masyadong safe na pumunta kasi madulas na yung daan. So, nung pumunta kami nung last 2 days lang, ay saktong-sakto na hindi pa yung kakapala ng snow. So, nakapunta kami ng bundok ng maayos at nakababa kami ng maayos. Sobrang sarap doon at sobrang sarap ng pagkain. Napakamura. I-try ninyo yung shawarma nila. Sobrang sarap. Ang laki-laki. Tapos, yung kanilang
Siyempre, yung pinakamasarap doon, yung baboy. Ang sarap, ang fresh talaga. Saka yung mga gulay nila. Huwag kayo mag-order ng gulay kasi yung gulay na pag nag-order kayo ng vegetable doon, baka ang i-serve sa inyo ay yung mga fresh talaga, as in talagang in-steam lang siya. More on organic siya. Saka yung alak nila, sobrang sarap. O, sige na, ganun na. Basta yon.